Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, my dear sisters and brothers. Kailan kayo huling kumain? Kaninang tanghalian. Sino ng tanghalian ng huling kain? Taas ang kamay. Okay. Sino yung kumain bago pumunta ng Manila Cathedral, nagmerienda? Yan. Sino yung kumain ng sorbetes sa labas bago magmisa? Taas ang kamay. Kailan ang susunod yung kain? Bukas? Bukas ng gabi? O baka pagkatapos ng misa, kain uli? O baka ngayon, iniisip nyo na, saan kaya kami kakain? Ano kaya ang aming kakainin? Well, it's all right. We think of food, we eat, because we know that without food, we will not survive. Without water, we will not survive. But my dear brothers and sisters, let me remind you, though we need to eat, we should not eat just any food. Di ba? Masarap ang chocolate. Pero kung araw-araw ang kakainin mo lang ay chocolate, hindi ito magbibigay ng sustansya sa iyo at hindi ito magbibigay ng lakas sa iyong katawan. Masarap ang lechon. Lalo na yung taba na parang gelatin at tumutulo-tulo pa ng kaunti yung mantika. At pag kinagat mo yung balat ng lechon, Diyos ko, parang firecrackers. Ha? Masarap yon. Pero hindi pwedeng lechon araw-araw ang ulam mo. Pagkatapos magtataka ka, bakit ang sakit ng batok ko? See, my dear sisters and brothers, we need to eat. We need to eat to satisfy our hunger, to nourish our body. But we also need to eat the proper food, to eat nutritious food, to eat food that is healthy. And let me add also, sometimes not eating all the time is also healthy. Yes, we need to eat, but there are times that we don't have to eat. Yun yung tinatawag ngayon na intermittent fasting. Some people only eat once a day, and the next meal will be the following day. Some people will not eat for 16 hours. They will eat only after 16 hours. We need to eat. We need to eat proper food. And sometimes we have to abstain from eating for a short period of time. Why? Because we are made of body, material body that needs to be sustained, that needs to be nourished. So, kailan kayo huling kumain? Kanina. Kailan kayo susunod kakain? Mamaya. Bago matulog. Kailan naman kayo huling nagbakasyon? Kailan kayo huling pumunta ng Baguio? Namasyal sa Tagaytay? Nanood ng sine? Nagpunta sa Luneta? Kailan kayo huling nagpahinga? Ay, Father, wala po sa bokabularyo ko yung bakasyon eh. Kasi, ang dami kong ginagawa. Kinakailangan kong magtrabaho. Gastos lang ang bakasyon. Hindi ko pwedeng iwan ang aking trabaho. Mali yun. Kasi kung kailangan natin kumain ng pagkain para sa katawan, kailangan din naman nating magpahinga, mag-enjoy, tignan ang paligid, makinig sa magandang music, manood ng magandang pelikula
para sa ating spiritual health. Why? Because we are not only composed of body, we also have a soul. There is need for food for the body, and there is need for food for the soul. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin sa Ebanghelyo. Yung mga tao, sinusundan siya at ang kanyang mga alagad. Bakit? Kasi the day before, sila'y pinakain ni Jesus. 5,000 ang pinakain ni Jesus. Lahat ng yon, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang babae at mga bata, no? Lahat sila kumain at lahat sila'y nabusog. Libreng tinapay. Kaya sinusundan nila si Jesus. Kahit naman kayo kahit naman tayo pag nabalitaan nyo sigurong namimigay ng bigas sa barangay, pipila kayo. Nung panahon ng pandemya, no, pinakikinggan natin, kailan ba darating ang ayuda? Pinipilahan natin ang ayuda. Pinipilahan natin ang community pantry. Ganon din ang ginawa ng mga tao kay Jesus. Pinilahan nila si Jesus sapagkat pinakain sila ni Jesus. At anong sabi ni Jesus? Ini-imagine ko yung mukha ni Jesus habang sinasabi niya ito. Kayo naman kaya lang ninyo ako sinusundan kasi nakakain kayo ng libre. Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Parang siguro tinutokso ni Jesus ang mga tao. Kaya lang naman ninyo ako sinusundan Kaya dahil nakakain kayo ng libre. At dito itinuro ni Jesus na meron pang dapat na pakainin. At ito yung ating buhay espiritual. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life. Kaya binabati ko na kayo. Kasi kahit na dapat nasa inyo kayo mga bahay ngayon, o kaya nasa ibang lugar kayo, dapat siguro nagpapahinga na kayo, pero nandito kayo ngayong gabi. Dito sa loob ng Manila Cathedral at maging yung mga sumusubaybay sa akin sa online live streaming. Nandito kayo sapagkat kinikilala ninyo na hindi lamang katawan ang dapat busugin. Hindi lamang katawan ang dapat pakainin. Nandito kayo sapagkat kinakailangan ninyong makinig sa salita ng Diyos, tumanggap ng komunyon para pakainin ang inyong kaluluwa. Do not forget your soul. Do not neglect your soul. Do not just feed your body and forgetting your soul. No. Today, this evening, the Lord is reminding us as human beings, we are body and soul, both of which need to be taken care of, both of which need to be fed. Bakit? Kasi kahit busog ang tiyan, kung kulang ng laman ang puso at isip, hindi rin magkakaroon ng kaganapan. Tingnan ninyo ibang mga mayayaman. Nasa kanila na halos ang lahat. Pero bakit kumisan parang hindi pa rin sila satisfied? Kayo, di ba kumisan nararanasan ninyo yon? No? Maganda ang takbo ng buhay, maganda ang trabaho, maganda ang sweldo, nakakain ng gusto. Pero bakit kumisan ang ramdam nyo parang may kulang? Di ba? Bakit parang may kulang sa akin?
Bakit parang may hinahanap ang aking puso? Baka wala ang Diyos. Baka wala lugar ang Diyos. Remember this, the one who can satisfy the human heart is the only one who, the only one who can satisfy the human heart is the one who made it. Ang tangi daw makapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng tao ay yung lumikha nito. You may have all the material blessings in the world, but if you don't have God, you have nothing. And the opposite is true. You may not have everything in this world, but if you have God, you have everything. Tonight, the Lord is reminding us, take me, eat me, feed from me, because it is only I who can satisfy your hungry heart. Amen.